Ang UK ay naghahanda na para sa digmaan at ang Rusya ang dahilan nito. Hindi na lang ito tungkol sa mga sundalo o armas ngayon. Ito ay tungkol sa paghahanda ng bansa para sa labanan. Sa likod ng mga eksena, muling binubuhay ang isang plano mula sa panahon ng Cold War, ina-update para sa makabagong digmaan, at ginagawa upang mapanatiling gumagana ang Britanya sa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake. Sakop nito ang infrastruktura, supply chain, tugon ng sibilyan, at operasyon ng Estado kapag wala ng normal na patakaran. Sa gitna nito ay may dokumentong hindi alam ng karamihan, ang Government Warbook. Inilalatag ng dokumentong ito ang mga hakbang ng UK sa pagharap sa bagong digmaan laban sa Russia. Hindi lang ito para sa sandatahang lakas, kundi estratehiya rin para palakasin ang katatagan ng lipunan. Tingnan natin kung anong lihim na planong ito at paano ito kaugnay ng paghahanda sa digmaan laban sa Russia. Ang muling pagbuhay ng Government Warbook ay isiniwalat ng hepe ng depensa ng UK, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, sa London Defense Conference noong Abril 2026. Nang tanungin siya kung muling binubuhay ng UK ang lumang Government Warbook, sabi niya, "Sa tingin ko, tama yon." Inilarawan din niya kung anong magiging itsura nito. Inilalarawan ng NATO ang paglipat tungo sa tunggalian bilang may bahaging militar. Ngunit meron din itong bahaging sibilyan ayon sa hepe ng depensa. Sinabi niya na ang mga sibilyan ay kailangang maging mulat ng relatibong kapayapaan na tinamasa ng UK sa nakalipas na 30 taon ay nasa lumalaking panganib. Noong Cold War, pamunahing banta ng UK ang pagsalakay ng Russia o digmaang nuklear. Ngunit nagbago ng panahon at pati mga banta. Tulad na ipinaliwanag din Knighton, kinakailangan nito na turuan natin ang ating mga sarili at tulungan ng populasyon na maunawaan ng ilan sa mga banta na yon at tulungan silang maunawaan kung ano ang maaari nilang gawin upang suportahan ang bansa at posibleng suportahan ng sandatahang lakas. Iyan mismo ang layunin ng bagong Warbook, ang magpatibay ng katatagan sa buong lipunan upang magtagumpay ang UK sa isang bagong labanan laban sa Russia. Sabi ni Knighton, ang binagong bersyon ay kumukuha ng aral mula sa Cold War, ngunit inilalapat ito sa makabagong lipunan at infrastruktura. Anong laman ng planong ito? Ginagawa pa ito ngayon at maaring classified din tulad ng dati. Pero pwede tayong makakuha ng ideya sa balangkas mula sa mga naunang bersyon. Ang Warbook ay unang lumitaw noong unang digmaang pandigdig at pinanatili sa buong ika-20 siglo. Noong Cold War, itinuring na pinakamalaking banta ang pag-atake mula sa Soviet Union. Ngayon, nagbago lang ang opisyal na pangalan ng bansang agresor. Noong 2009 nakumbinsi ng British historiador na si Peter Hennessy ang mga otoridad ng UK na bigyan siya ng access sa Cold War plan. Si Hennessy, o gamit ang kanyang buong titulo, Baron Hennessy ng Nimsfield, FBA, ay naging Atlee Professor ng Contemporary British History sa Queen Mary University ng London mula pa noong 2001. Nagsisisilbi rin siya bilang crossbench peer sa House of Lords ng UK. Namangha si Hennessy sa nilalaman at sinabi sa BBC Today na nakakagulat talaga ang lawak at laki nito. 16 na kabanata para ihanda ang bansa mula kapayapaan hanggang ganap na paghahanda sa digmaan. Isang kahangahangang gawain. Sa loob ng 16 na kabanatang iyon, nagbibigay ang dokumento ng eksaktong mga plano at tagubilin para sa mga hakbang na gagawin ng mga opisyal ng Britanya kapwa sa panahon ng paghahanda sa isang sagupaan at pagkatapos magsimulang bumagsak ang mga bomba. Tinalakay nito ang mga hakbang sa detalyadong paraan na inaakalang ipapatupad sa abisong 7 hanggang 28 araw lang. Batay sa plano, hahatiin ang bansa sa 12 reyon na pamumunuan ng mga miyembro ng gabinete na may malawak na kapangyarihan. Tutulungan sila ng mga opisyal ng militar, punong pulis, at hukom na nasa mga bunker. Ang ibang matataas na opisyal ay mantatago sa sentral na kanlungan ng pamahalaan sa ilalim ng Cotswolds. Mula sa mga protektadong posisyon, itatatag ang bagong sistema ng lokal, regional, at sentral na pamahalaan. Pwedeng buwagin ng parlamento ang sarili at palitan ang sentralisado at demokratikong pamahalaan ng mga regional na komisyoner. Ito ang mga ministro na ganap na kokontrol sa isa sa mga rehiyong may sariling pamahalaan sa UK, kabilang ang pag-apruba ng sentensya ng kamatayan. Ang mga toma ng Warbook at ang mga archive sa Kew ay naglalaman din ng malalawak na tala tungkol sa kung paano isasara ang mga motorway, kung paano mag-ipon ng mga pagkain, at kung paano magpatupad ng mga kaayusan sa pagbabalita tuwing panahon ng digmaan. Ang mga dokumento ay naglalarawan din ng detalyado ng mga kaayusan sa pagpapakain, ang pangangailangang magpanatili ng madalaking imbakan ng mga pangunahing pagkain, at nagbibigay ng gabay sa mga magsasaka
kung paano poprotektahan ang kanilang mga alagang hayop mula sa radyasyon. Kailangang ihanda ang supply, imbakan at pasilidad para suportahan ang paglipat sa digmaan. Kasama dito ang mga emergency feeding supplies para sa mga nakaligtas. Kabilang ang pangunahing pagkain na nakaimbak sa 60, 5 buffer depot sa buong bansa. Karamihan sa mga kumpanya ng utility ay nagpanatili ng mga inventaryo para sa panahon ng digmaan. Halimbawa, ang British Telecom, BT, ay may emergency depot na may nakaimbak na kable at poste para maibalik ang komunikasyon. Maraming lokal na palitan ng BT ang may imbakan, pagkain, at emergency na ladrilyo para sa pansamantalang fallout shelter. Bahagi ito ng malawak at matibay na infrastruktura ng komunikasyon na inilagay sa buong UK. Kasama rito ang matitibay na pasilidad, underground bunker, microwave tower, at emergency network na dinisenyo para umiwas sa mga lungsod na winasak ng nuclear. Pati paglilipat ng mga kayamanang pansining mula London papuntang Scotland, paglabas ng mga pasyente maliban sa malubha, at malawakang censorship ay isinama sa mga plano. Ayon kay Sir David Omand, dating lingkod bayan na kasama sa pagpaplano, ang paborito kong hakbang na laging pinagdedebatehan ay ang pagsisensura sa pribadong korespondensya. Maisip mong ito ay papayagan lang ng mga ministro isulat sa huling sandali kapag siguradong hindi na maiwasan ang digmaan. Pwede pa nating ituloy. Kamanghamanghang atensyon sa detalye ng War Book. Siyempre, habang nagbabago ang kalikasan ng digmaan at ang mga banta na kinakaharap ng UK sa paglipas ng mga taon, nagbago rin ang War Book. Ginaganap kada 2 taon ang mga ehersisyong batay sa War Book na isinasagawa ng matataas na lingkod bayan tulad ni Omand, suportado ng araw-araw na briefing at tuloy-tuloy na paghahanda gaya ng pag-iimbak ng pagkain at materyales para sa silungan. Dekada rin nagpatuloy ang pagpapanatili, pagpipino, at pagpapatupad ng mga hakbang mula sa War Book. Naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng mga Briton ang mga hakbang sa War Book. At pagkatapos, parang gano'n na lang. Bumagsak ang Unyong Soviet at ang pangunahing banta sa UK ay halos naging hindi na mahalaga. Kasabay nito, nawala rin ang focus ng UK sa paghahanda para sa digmaan. Ang mga pangunahing bilang ang nagsasabi ng kwento. Noong dekada 50, nasa 3% ng GDP ang gasusin ng gobyerno sa pampublikong kalusugan. Pagdating ng 2020, umabot ito sa 12%. Samantala, ang gasto sa depensa ay bumaba mula 8% ng GDP noong kalagitnaan ng dekada 50 hanggang 2.3% ngayon. Anong naging epekto? Mula sa pananaw ng militar, gamit ang katagang binuo ni nakasalukuyang UK Defense Secretary John Healey at ng kanyang naunang si Ben Wallace, ang sandatahang lakas ng UK ay napabayaan at napabawas dahil sa mga taon ng kakulangan sa pondo. Noong kasagsagan ng kapangyarihan, ang Imperyong Britanya ang pinakamakapangyarihang bansa, namumuno sa isang kapat ng populasyon at kalupaan ng mundo. Ang British Navy, na pangunahing paraan ng pagpapalawak ng impluwensya sa buong mundo, ay mas malaki pa kaysa sa pinagsamang laki ng susunod na 2 pinakamadalaking navy. Ang kabuuang bilang ng regular na sandatang lakas ng UK noong 1,900 at 70 ay humigit kumulang 300 at 5,000 hanggang 300 at 11,000 na tauhan, hindi 150,000. Bukod pa rito, ang puwersa ay hindi kalahati ng laki ng puwersa noong 1,900 at 80 na nasa humigit kumulang 300 at 27,000. Mukhang nalito ang script sa laki ng buong sandatahang lakas at ng British Army lang na nasa humigit kumulang 100 at 52,000 na tauhan noong 1,900 at 70. Ang UK ay nananatiling ika-6 na pinakamakapangyarihang militar sa mundo, kasunod ng US, Russia, China, India at South Korea. Ang kanilang nuclear arsenal, malawak na network ng mga base sa buong mundo, makabagong sandata, at malakas na soft power ay dahilan kung bakit kakaunti ang bansang kayang makipagsabayan kahit humina sila. Gayunpaman, hindi maganda ang mga numero. Noong dekada 80, may mahigit 1,000 pangunahing tangke ng labanan ng hukbo. Ngayon, may humigit kumulang 200 na lang ito at kalahati lang ang gumagana. Sa paghahambing, nawalan na ang Rusya ng mahigit 4,300 tangke sa Ukraine hanggang ngayon. Ang Royal Navy ay nakatanggap ng ilang pasaring mula kay Pangulong Donald Trump na inilarawan ng 2 aircraft carrier nito, ang HMS Prince of Wales at HMS Queen Elizabeth, bilang mga laruan na masyado ng luma at hindi gumagana. Itinanggi ni UK Defense Minister Luke Pollard ang sinabi ni Trump at iginiit na malakas ang Royal Navy. May punto rin si Trump. Sinasabi nga na mas marami pang admirals ang Royal Navy, 40 kaysa sa 13 warship nito.
Bagamat para sa 30, 6 na fighter jet ang 2 aircraft carrier. Wala pa ring higit sa 18 ang nadadala dahil kulang sa angkop na eroplano. Mula pagtatapos ng Cold War hanggang unang bahagi ng 2022, maliban sa ilang grupo, ang paghina ng British Armed Forces ay halos hindi pinapansin ng karaniwang Briton. Masaya ang marami sa pagtaas ng gastos ng gobyerno sa pampublikong kalusugan at serbisyo kahit kapalit ay mas maliit na militar. Dahil humina na ang Russia at halos napigilan ang teroristang Islamic jihadis, nawala na ang agarang banta sa seguridad ng Britanya. Ang masusing pagpaplanong nakasaad sa mga aklat ng paghahanda sa digmaan ay binaliwala at pinabayaan. At ang konsepto ng pagpapaunlad ng katatagan sa digmaan ay halos di na napag-uusapan. Ang masusing paghahanda na maingat na binuo, inensayo at inayos sa loob ng mga dekada ang naglagay sa UK bilang isa sa mga bansang pinakahanda para sa digmaan. Pero hindi na yon mahalaga ngayon. Dumating na ang panahon ng kapayapaan at tila mananatili na ito. O kahit papaano, ganon ang akala ng lahat. Pag-atake ng Rusya sa Ukraine noong Pebrero 2022 ay muling nadulot ng banta ng Rusya sa British Isles. Nung digmaan, ang UK ay isa sa pinakaaktibong kaalyado ng Ukraine. Mula Pebrero 2022 hanggang Pebrero 2026, nangako ang UK ng hindi bababa sa 21.8 bilyong libra sa Ukraine. Nakatumbas ng humigit kumulang 29.5 bilyong dolyar. Halos 60% nito o 17.6 bilyong dolyar ay direktang tulong militar at may karagdagang 4.06 bilyong dolyar na ipinangakong ibibigay taon-taon hanggang 2030 hanggang 31 o hanggat kinakailangan. Sinanay din ng UK ang mahigit 62,000 na tauhan ng Ukraine sa UK sa ilalim ng Operation Interflex. Noong Hunyo 2025, nilagda ng kasunduan sa pagbabahagi ng teknolohiyang pandigmaan at pinalalakas ang produksyon ng drone para sa Ukraine sa joint venture ng Ukrainian at British na kumpanya. Layo ng pakikipagtulungan ng Skyton ng Ukraine at Prevail Partners ng UK na palakihin ang produksyon ng battle-tested Raybird drone ng Skyton sa mga pasilidad ng Prevail sa UK. Samantala, sinimula noong Enero 2026 sa isang bagong pabrika sa Mildenhall, UK, ang mass production ng Ukrainian Octopus, 100 interceptor drones sa ilalim ng UK-Ukrainian joint venture na Project Octopus. Ang pasilidad na pinapatakbo ng kumpanya niyang Ukrainian na Ukraspec Systems UK ay naglalayong makagawa ng libu-libong drones bawat buwan. Noong Enero 2026 unang, ipinadala sa Ukraine ang mga drone para sa pagsubok at matagumpay ang mga paglipad. Sawa ka na ba sa paulit-ulit na kwento at parehong lumang pagsusuri sa bawat channel ang balitang militar na yon? Sa The Military Show, mas malalim naming sinusuri at nilalagay sa konteksto ang mga kwento, pati paliwanag kung bakit ito mahalaga. Mag-subscribe ka na sa channel para lagi mong alam ang mga nangyayari at dahilan nito. Dahil sa mataas na pakikilahok ng militar at malawak na diplomatikong, pinansyal at makataong suporta ng UK sa Ukraine, hindi na nakapagtataka na negatibo ang tingin ng mga Ruso rito. Ang mga alalahanin ng Russia tungkol sa UK ay nauwi na sa matinding paranoia. Pagkatapos ng matapang na Operation Spiderweb ng Ukraine noong Hunyo 2025, inakusahan ng ambasador ng Russia sa UK, si Andrei Kelin, ang UK na sangkot sa pag-organisa ng sabayang pag-atake sa mga estratehikong paliparan ng Russia. Sa panayam sa Sky News, sinabi niyang kailangan ng operasyon ang high-tech na geospatial data na hawak lang ng Estados Unidos at United Kingdom. Itinanggi ng US ang pagkakasangkot, pero hindi ang UK. Alam naming mabuti kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ng London, kung gaano kalalim ang partisipasyon ng mga tropang British sa pakikipagtulungan sa Ukraine, dagdag pa niya. Makalipas ang ilang buwan, sinabi ng Russian Intelligence Agency na SVR ng UK ang pangunahing tagapagpasimula ng digmaan at sinasabotahe ang peace talks ni Trump. Panahon na para ilantad sila at magpadala ng malinaw na mensahe sa taksil na Albion at mga elite nito. Hindi kayo magtatagumpay, mariin nilang sinabi. Bukod sa tumitinding agresibong pananalita ng Russia, dumarami rin ang ulat ng gray o hybrid warfare operations ng Russia sa Europa at UK. Kasama rito ang cyber attack, pressure sa ekonomiya, disinformasyon, paglusob ng drone, sabotahe, at pagkagambala sa infrastruktura. Kamakailan, inakusahan ng UK ang Russia ng lihim na operasyong submarino na nagbabanta sa undersea cable at tubo ng UK. Sabi ni kalihim ng depensa ng Britanya John Healey,
Tumagal ng mahigit 1 buwan ng operasyon, kahit walang nasirang kable. Gayunpaman, kasama ang mga kaalyado, natunto ng UK ang bawat milya ng operasyon na kinasasangkutan ng 3 submarino ng Russia, 1 Akula-class at 2 submarinong panmanman ng Main Directorate for Deep Sea Research o GUGI. Bukod sa satellite image ng 3 barkong umalis mula sa Olenia Port ng Russia na sinasabing patungo sa katubigan ng Britanya, wala pang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag. Itinanggi ng Russia ang pahayag bilang imposibleng paniwalaan o patunayan, na tila yun din ang layunin nito. Kung titingnan ng hiwalay, may punto sila, pero hindi ito hiwalay na insidente. Dumarami ngayon ang mga insidente ng potensyal o aktwal na sabotahe ng Russia sa mahahalagang infrastruktura, cyber attacks, pagpasok ng mga drone, at iba pang hybrid war na provokasyon. Makikita mo kung bakit naniniwala ang maraming opisyal sa Europa at Britanya na kapag natapos ng Russia ang aksyon nito sa Ukraine, susunod itong tatargetin ang NATO. Lalong dumalas at tumindi ang mga babala habang lumalala ang digmaan sa Ukraine. Halimbawa, nagbabala si General Sir Raleigh Walker, Chief of the General Staff ng British Army, noong Mayo 2025 na totoo ang banta sa NATO at binigyang diin ang kakulangan ng oras sa paghahanda laban sa posibleng agresyon ng Russia. Bagong talagang pinuno ng British Intelligence Agency MI6, Blaise Metro. Tinawag ni Welly ang Russia na agresibo at mapanlupig sa kanyang unang talumpati noong Disyembre 2025. Iginiit niyang layunin ni Putin na pasukuin ang Ukraine at guluhin ang NATO. Ayon kay Knighton noong Disyembre 2025, mas delikado na ngayon ang sitwasyon kaysa sa lahat ng naranasan ko sa aking karera. Nanawagan siya para sa isang lapit sa depensa na sumasaklaw sa buong lipunan sa harap ng lumalaking kawalang katiyakan at banta. Binigyang diin ang tumataas na posibilidad na salakayin ng Russia ang isang bansang kasapi ng NATO. Ngayon, ang muling pagbuhay sa Warbook ang siyang nagsasakatuparan sa panawagang iyon. Ang UK ay nakagawa na ng mahahalagang hakbang upang baguhin ang kanilang sandatahang lakas at ibalik ang mga ito sa isang estado ng kahandaan para sa digmaan sa lalong madaling panahon. Tumataas na rin ang paggasta para sa depensa. Ang pamahalaan ni Keir Starmer ay nanakong itaas ito sa 27% ng GDP, pagsapit ng 2027 na may kabuuang humigit kumulang 270 bilyong libra o 365 bilyong dolyar. Susundan ito ng pagtaas sa 3% sa susunod na parlamento at 3.5% pagsapit ng 2035. Inilunsad ang bagong pambansang estratedya sa depensa. Itinuturing ang Russia bilang pangunahing banta sa UK at may 10 taong plano sa pamumuhunan para sa depensa nga matagal nang hinihintay. Mabilis ang mga pangyayari sa militar, pero hindi lang sila ang dapat ihanda sa digmaan. Apektado nito ang buong bansa, pamahalaan, negosyo at mamamayan. At kung militar ng UK ay, ayon na rin sa kanilang sariling pag-amin, hindi pa handa para sa digmaan sa ngayon. Mas lalo pang hindi handa ang lipunang British. Kaya naman napakahalaga ng bagong warbook na ito bilang isang mahalagang hakbang. Ipinapahiwatig ito ang isang fundamental na pagbabago sa paninindigan mula sa depensa patungo sa katatagan. Malawak ang epekto ng pagkakaibang ito. Ang depensa ay tungkol sa pagsubok na pigilan ang mga banta, habang ang katatagan ay inaakalang may ilang banta na tatama at nakatuon sa kung paano sasaluhin at makakabangon mula rito. Ang mga aklat ng digmaan noong panahon ng Cold War ay sinasaalang-alang ang 2 pangunahing banta, ang digmaang nuklear at ang aktual na pananakop ng mga puwersa ng Rusya sa UK. Nakabatay sa mga banta ang mga hakbang para mapabuti ang katatagan. Ang aklat ng digmaan ngayon ay dapat harapin ang mga bagong banta tulad ng cyber warfare, naputol na mga kable ng komunikasyon sa ilalim ng dagat, at pag-atake ng long-range drone at missile swarm. Sabi ni Nathan, ang proteksyon ng kritikal na pambansang infrastruktura gaya ng planta ng kuryente at supply ng tubig ang tututukan sa bagong paraan. Sabi niya, sa pagpapabago ng infrastruktura ng tubig, kuryente o transportasyon, dapat isaalang-alang ang banta ng pagkilos ng kalaban na lampas sa antas ng digmaan, hindi lang hybrid na banta. Kinakakangan nito na mag-aral tayo at tulungan ang populasyon na maunawaan ng ilan sa mga banta na yon at tulungan silang malaman kung anong maaari nilang gawin upang suportahan ang bansa at posibleng suportahan ang sandatahang lakas, dagdag pa niya. Ngunit marahil ang pinakamalinaw na pahiwatig ay ang kanyang sinabi na ang proseso ng pagpapatatag ay nangangailangan ng paggawa ng ibang mga desisyon at ibang mga prioridad. Ipinapahiwatig ng pahayag na maaring kailanganin ng mga fundamental na pagbabago sa buhay sa UK, kabilang ang mga mahirap tanggapin ng iba. Hindi pa natin tiyak kung ang bagong warbook ay kasing komprehensibo ng mga nauna.
Maaring makatulong ang AI at makabagong teknolohiya na mapabilis at mapamura ang prosesong dati matagal at magastos. Bukod sa pagpapalakas ng proteksyon sa infrastruktura, posibleng kasama sa bagong plano ang pagtaas ng lokal na produksyon, lalo na sa depensa at enerhiya. Tulad ng sa mga naunang bersyon ng Warbook, mas malaking koordinasyon sa pagitan ng industriya at gobyerno ang kinakailangan. Mas kontrobersyal, dapat talagang baguhin ang balangkas ng reserba at mobilisasyon? Maaring isaalam-alang sa palitang serbisyo militar at kakailanganin ang malawakang mga kampanya sa pagpapalaganap ng kamalayan hinggil sa mga panganib sa pambansang seguridad. Asahan mong lalakas ang kontrol sa impormasyon at sensura. Tulad ng Rusya na nakakaranas ng matinding galit ng publiko sa pagharang ng Moscow sa Telegram, kahit sa digmaan, hindi tinatanggap ang ganitong hakbang. Pero siguro ang pinakamahalagang pagbabago ay psikolohikal. Sa pagbabalik ng Warbook, hindi lang naghahanda ang UK para sa digmaan. Sa maraming aspeto, muling binibigyang kahulugan ito kung anong ibig sabihin ng seguridad sa ika-21 siglo. Hindi lang ang UK ang umaangkop sa bagong multi-layered na pandaigdigang banta. Ang Sweden, Finland at Alemanya ay naglabas ng gabay sa emergency preparedness na nagre-rekomenda sa mamamayan na mag-imbak ng pagkain, tubig at gamot. Ang Pransya ay maglalabas ng bagong 30 pahinang Civil Defense Manual, bagamat sabi ng mga opisyal na hindi ito direktang konektado sa digmaan. In-update din ng Alemanya ang kanilang mga rekomendasyon sa emergency preparedness na nagpapayo sa mga tao na mag-imbak ng mga pangunahing pangangailangan na tatagal ng 10 araw. Nagtayong Polonya ng harang sa hangganan at nagsimula ng pagsasanay sa baril sa mga paaralan. Ang mga bansa tulad ng Lithuania at Estonia ay nagsasagawa ng malalaking ehersisyong militar at pang-emerhensyang medikal. Inihahanda ang mga ospital para sa digmaan at nag-iimbak ng supply medikal. Bagaman kakaunti ang umabot sa antas ng paghahandang nasa Warbook ng UK, malinaw ang paglipat ng Europa sa bagong modelo ng depensa kung saan ang digmaan ay itinuturing ng kalagayan, hindi pangyayari. Ang frontline ay sistema, hindi lugar. At ang kalahok ay buong lipunan, hindi lang sundalo. Nagbabago ang lahat. Dahil kapag nag-iba na ang pananaw ng bansa, mahirap na itong ibalik sa dati. Kung nakatira ka sa malaking lungsod sa UK at nag-aalala sa posibleng digmaan laban sa Rusya, huwag magpanik. Ang paghahanda ay hindi ibig sabihin na mangyayari ito. Gaya ng kasabihang Latin, si vis pacem para bellum. Kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda ka para sa digmaan. Hindi ibig sabihin na seryoso na sa depensa at katatagan ng UK at ibang bansa sa Europa dahil inaasahan nilang magkakaroon agad ng digmaan. Sa ngayon, parang kasing dami ng ebidensya na ang mga babala ukol sa pag-atake ng Russia ay inuudyukan na mapagkakakita ang mga kontrata sa pagkuha ng kagamitang pandepensa gaya ng aktual na plano ng Russia. Maaring malapit na o hindi pa ang digmaan. Ang mga hakbang na napapalakas ng katatagan, tulad ng muling pagbubukas ng Warbook, ay nagpapahiwatig na hindi na ipinapalagay ng UK na matatag at maasahan ang kapayapaan. Dahil sa patuloy na tensyon at sagupaan ng militar sa mundo, hindi na makatotohanang isipin ang kabaliktaran. Kapag ang isang bansa, lalo na kung kasing kapangyarihan ito ng UK, ay tumigil sa pag-aakalang matatag ito, nagsisimula itong kumilos ng iba at bumuo ng katatagan ng sistematiko at malawakan. Ang pagbabalik ng Warbook ay nagpapakita ng muling pagbangon ng UK mula sa dekada ng pagkainaktibo sa militar, kaya hindi katakatakang balisa ang mga Ruso. Para sa detalye kung paano binubuo ang katatagan sa puwersang pananggulan ng UK, panoorin ang susunod na video. Salamat sa panonood.